Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Todo tanggi mga kababayan ni Bongo. Sukol na kasi mga kababayan si Bongo sa issue ng controversy sa flood control. Yan kasi. Ayan si Bongo. Sabi dito sa report ng Billionaire News, huwag nyo ipahid sa akin ang dumi. Hindi man po kailangan na ipahid sa iyo yung dumi kasi lumalabas sa mga lumilitaw na ebidensya. Nagtampisaw po kayo sa lusak. Sinuan niya Mr. Maravillas ang gumawa niya. yung mga netizens po. Sabi dito sa post ng There's the Rub. Huwag niyo sa aking ipahid ang dumi. Huwag niyo ipahid sa akin ang dumi para kayo ay pumuti. Yan ang sinabi ni Bongo matapos niyang malaman na ang Office of the Ombudsman at ang DPWH ay nag-iimbestiga sa posibleng koneksyon ng mga diskaya at CLTG. Christopher Lawrence Tesorogo, sakto po sa acronym ng CLTG. Builders, ang construction company ng pamilya Bongo. Itinanggi ito ni Bongo, sabay sabi, kahit kamag-anak ko, I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. Ayon pa kay Bongo, politically motivated ito at meron lang taong gusto siyang siraan. Hindi nga raw niya kilala ang mga diskaya. Niniwala kayo hindi kilala. Kapartner po ng CLTG, ng kanyang tatay, sa mga pag-implementa ng mga projects, na kumorner ng mga flood control projects sa Davao. Nung panahon ni Digong, naniniwala kayong hindi kilala ni Bongo yung mga diskaya? Walang maniwala sa ating mga mamamayang Filipino po. Kaya sabi dito, pero iba ang nakasaad sa mga dokumento. Ang CLTG Builders na pagmamayari ng tatay ni Go na si Desiderio ay nakipagpartner sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation ng mga diskaya at nakakuha ito ng 5 infrastructure projects sa Davao region na nagkakahalaga ng mahigit 816 million pesos. Mas malaki ito kumpara noong 2016 kung saan nakakuha ang CLTG ng 12 na mga projects na nagkakahalaga lamang ng 352 million pesos. Sa katapusan ng 2017, ang CLTG ng pamilya ni Bongo ay nakakuha ng mahigit 3 billion pesos na kontrata sa DPWH. Yan 3 billion. Yan sabi ni Bongo, hindi panagutin natin mga diskaya. I'm willing to be the complainant. Huwag niyo pang ipahid sa akin ang dumi para kayo po ang pumuti. Ang dapat po, sagutin po ng harapan. Tulad ng ginagawa po ni Martin Romualdez, open sa investigasyon. Di ba? Hindi yung ugaling pusit. Iwas pusit. Kung walang tinatago, dapat welcome ang lahat ng investigasyon tulad ng plano ngayon ng DPWH ni Secretary Vince Dizon saka ni Ombudsman Rimulya. Titingnan talaga nila kung ano ba talaga ang nangyari. Kasi lumalabas sa report ng PCIJ, Diskaya St. Gerard was Duterte admin's number 1 contractor. Yan ang report mga kababayan ng PCIJ, published ng Impact Leadership, September 5. Yan sabi dyan sa report. St. Gerard Construction owned by the influential Diskaya family emerged as the number 1 contractor during the Duterte administration's Build program according to a PCIJ 2020-18 report by the according to the September 2018 report by the PCIJ of Philippine Center for Investigative Journalism.
From July 2016 to December 2017, St. Gerard secured 12.3 billion worth of contracts despite having been suspended by the DPWH over the submission of spurious tax clearance documents. PCIG found that St. Gerard and 9 other firms cornered 68.5 billion pesos, matindi, or 14% of all DPWH awarded projects during Duterte's first 18 months. Several of these companies were previously blacklisted, suspended, or had owners facing graft cases, yet still managed to secure lucrative contracts. The report noted that contractors with checkered records continued to thrive under Duterte's flagship infrastructure push, while DPWH investigation into irregularities drag on. At yung CLTG ng kanyang tatay, CLTG Builders, naging kapartner pala. Lumabas doon sa investigasyon mismo ng Senado. May kontrata sila, may partnership contract with the Diskaya Construction Company. You see? Pagkatapos, ang ituturo ninyo si Martin Romualdez. Si Martin po, mga kababayan, committed siya to transparency tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At hindi umiiwas po sa anumang investigasyon. Kasi sabi nga natin many times, pag ang tao walang itinatago, ba't ka iiwas sa investigasyon? Tapos binakbaka ng mga fake news peddlers si Martin Romualdez. Gumawa na naman sila po, nagpakalat na naman ng fake news. Ayan mabuti na-check agad ng People's Journal. Yan fake alert, fake news alert. Yan pinapalabas. Sinabi daw ni Martin ang ganito, I am the way, the truth, and the life. Narito ako upang tumulong sa anumang paraan para mapabilis ang pagresolba ng fact-finding at investigasyon para sa ICI. May ganon, I am the way, the truth, and the life. Ano yan? Si Jesus Christ? Kita ninyo kung paano sila gumawa-gawa ng kwento. Ginawang Jesus Christ na nagsabing, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Yung pagharap ni Martin sa ICI. Yun daw yung sinabi. Mabutit na fact-check agad ng People's Journal. Ito yung totoo, mga kababayan, na sinabi ni Martin Romualdez nang ma-interview ng media. Yan narito ako upang tumulong at ibahagi ang lahat ng impormasyon na makatulong sa mabilis na pagresolba ng investigasyon ng ICI. Wala man pong I am the way, the truth, and the life. Napakahilig ng mga DDS influencers, mga trolls nila. Napakahilig gumawa ng mga kwento. Manang-mana kay Digong at kay Sara. Mahilig gumawa ng kwento. Yan mga gawa-gawang kwento ni Sara. Sabi ni Sara kahapon sa interview, hindi na siya hinahabol ng mga tao dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginawa bilang Pangulo. Nagsalita yung maraming ginagawa. Ang accomplishment man lang po ni Sara, tree planting. Hindi nga mga kababayan, wala nga tayong data kung ilan bang kahoy yung naitanim na niya. At magkano yung gastos niya doon. Tree planting. Yan ang pinagmamalaki nila. Yung ating Pangulo daw, walang ginagawa. Baliktad. Pwede pa yung sabi niya kahapon, nung nawala ako, wala na siyang accomplishment at all. Referring sa ating Pangulo. After daw na mag-resign siya sa DepEd, wala nang accomplishment yung ating Pangulo. What? Ganon katindi, mga kababayan si Sara. You see? Yes, sabi ng mga netizens, kapal. Sabi ni Bernadette Lingayo, Diyos mío Marimar, ilusyonadang lustay. Sabi ni Arlene Lampayan, di kita gets. Sabi ni Jobilin Banyaga, ang kapal mukha mo sa kahit wala ka mabubuhay ang Pilipinas, subukan mo
aasinso lalo ang Pinas. Sabi ni Dakanay, ano daw? Ang kapal naman ang face mo, Sara. Hindi ka kawalan sa admin. Wala ka namang ginagawa. Lagi kang abroad. Baligtad nga po. Yung ating Pangulo, magkakandakuba na sa kakatrabaho. Siya, sige. Sige lang ang pasyal-pasyal. Tapos yun ang sasabihin niya. Wala daw ginawa yung ating Pangulo. Siya yun. Busy yung ating Pangulo sa paglilingkod. So makikita ninyo mga kababayan sa tunay na buhay, yung ating Pangulo, saka si Congressman Martin Romualdez, dating speaker, align sila pagdating sa truth and transparency. Yun ang kanilang pinaninindigan. Sabi ng ating Pangulo, sa investigasyon po dito sa mga flood control projects na na-discovering maraming guni-guni, dapat niya ibase natin. Ibase natin ang lahat sa ebidensya. Hindi sa speculation. At ngayon, pinatunayan niya yan by echoing the very same call mga kababayan ni Speaker Martin, ni dating Speaker Martin Romualdez, na yung bycam po dapat bukas sa publiko. I-live stream. Sinabi to ni PBBM kahapon sa the other day sa interview po, sa press briefing pala sa Palasyo Malacanang. Saka yung pag-dissolve ng small committee, naitanong po sa kanya ng media. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. There is no more small committee. Yung dating ginagawa that they have a BICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes, so that people will know. So that is what we have instituted, some new procedures. But you know, the BICAM is actually a public hearing, pero hindi ganun ang nasusunod. So because may small committee, so now it will be all out in the open. Diba? Parehas ng mindset ang ating Pangulo at saka si Martin Romualdez. Ito yung ebidensya. Kailan nito na-publish? September 4. Ito pala, hindi yon. July 31, 2025. Romualdez, Tingog, file resolution seeking to open budget BICAM to NGOs. Tapos ito, sabi dito, Speaker shall end filed, open for review, unlike those of Duterte's. Yan o, September 4, 2025. O, diba? At yun, sa mga policies na yun, mga kababayan, ang naunang sinabi ni Speaker Martin, ito yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong kahapon kasi napag-usapan na nila ng ating Pangulo noon pa. Kaya lang itinanong uli kahapon, the other day, ng isang reporter, kaya nabanggit uli po. Pero matagal na yon, September pa. You see? So committed to transparency po ang Marcos administration. And for your information, itong Open BICAM na sinulong ni Martin Romualdez at saka ng ating Pangulo, this is first in history since 1987. Never pa po na na-open yung BICAM sa publiko. Pero si Speaker Martin, sinabi niya, let the people see how laws are made. Kaya nga po, nakita ninyo, yung mga discussion sa Congress, mga public hearings, laging naka-live ngayon. Yung Quadcom, may Kong TV, may live sa House of Representatives. Lahat ng committee hearings live. So makikita ninyo, sa ilalim po ng reform agenda ni Congressman Martin, panalo po ang transparency. Kaya nga, kinatatakutan ito ng mga nagtatago ng insertions at ghost projects. Sa katunayan po, yung talagang sabit sa insertions po, na huli cam nga po yung isang senador. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillat. Diba? Nahuli cam, pumunta sa Congress. Ganon ka-transparent po. Kaya kahit anong gawin niya, ituro pa niyang ituro si Martin Romualdez, mga kababayan, ang ebidensya sa CCTV. Yan po. Kaya transparent po si Martin Romualdez. Yan o. Galit ngayon si
Chis Escudero kay Attorney Falsis. Kaya sabi ni Attorney Falsis kay Chis, huling-huli ka na, nagpapalusot ka pa. Publish ng Pilipinas Today. Transparent po ang Congress. Pati yung pagpunta ni Chis Escudero sa Congress, huli cam, recorded. Nakita ninyo kung bakit galit na galit sila, mga kababayan kay Martin Romualdez? Because of his transparency policy. Kasi wala siya pong tinatago. And he walks the talk. Yan ang ebidensya. Pati sa, Salen. Pero yung mag-amang Duterte, si Digong, ni-restrict yung pag-release ng Salen sa pamamagitan ng kanyang appointed na ombudsman, si Martires. Ganon din si Piatos. Ginamit yung role ng ombudsman sa panahon ng kanyang tatay para itago yung kanyang Salen. You see? Kaya baliktad lahat po. Pero may lakas ng loob sila magsabing transparency. Pero pag sila ang hiningan po, sige ngawa, sige daldal sa press con. Sige pa press con po. Sasabihin, pinopolitika sila. You see? So makikita ninyo sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez, leadership by example, walking the talk, hindi double talk, na iba ang sinasabi po sa ginagawa. Kaya makita ninyo, yung mga dati na komportable masyado sa old ways, yung dating gawi na sinasabi, yung mga sanay na sanay sa under the table negotiations, sanay na sanay sa budget insertions, sa double talk, kabadong-kabado na ngayon po. They are trembling, mga kababayan. Kaya kinocover nila yan sa pamamagitan ng sunod-sunod na press con, pagsasalita ng lahat baliktad. Kasi, sa totoo lang, sa ngayon pong present administration, yung transparency po is not anymore optional. It is declared as a policy ng ating present administration, ng ating Pangulo. So makikita ninyo ang pagkapareho ng kaisipan ng ating Pangulo at sa ni Martin Romualdez talagang magpinsan na parehas po ang gustong mangyari para sa ating bayan. Align sila in purpose, naka-angkla sila sa katotohanan, walang takot sila sa pag-implement ng mga reforma at ginagawa nila, pinaninindigan nila ang kanilang mga sinasabi. Align doon sa political jingle nung kampanya. Bagong Pilipinas, bagong muka. May prinsipyo, may isang salita. Di ba po? So ang tunay na takot, mga kababayan, dapat hindi sa transparency. Di ka man dapat matakot kung wala kang tinatago. Kaya makikita ninyo, ang takot sa transparency po, yung may mga tinatago. Kaya daldal sila niyang daldal. Nagets na ninyo po? Yung mga elementos kasi po, mga kababayan, sabi ika nga, ang mga elementos ng kadiliman, takot sila po sa liwanag. Tama po. Kaya ang ginagawa nila bilang cover, defense, pagpakalat po ng fake news para ma-confuse yung mga tao. Pero alam na po, marunong na rin po na mag-detect ng fake news yung ating mga mamamayang Filipino. Kaya tingnan ninyo mga reactions ng ating mga kababayan. Sabi dyan, sabi ni Sally, ano daw? Di ko gets. Sabi ni Maria, Kobayashi, wala na po siya sa sarili niyang katinuan. Sabi niya, Michelle Dua, talagang saya ditong Mary Grace Payatos na to. Wala talaga sa ulo ang pag-iisip. Baliw na niya, kapal ng pagmumuka. Sabi ni Rene Puentevilla, sumayad na si Inday. Pa-check up ka na. Sabi ni Carl, kabaliktaran, kupal, nung wala ka at puro pang ginagawa mo, mas madami siyang nagawa. Kasi pati trabaho mo, dapat siya na ang gumagawa. Sabi ni Amado Mendoza, lagi ata nakapikit ang mata nito, o tulog, di nakikita mga ginagawa ng Pangulo. Manood ka sa TV, man lang. Mental, fake, umatake na naman ang kabaliwan ni
Di ba? Yan ang ating presidente. Laging busy po. Sa ating mga kababayan, ito po yung ating tinatawag na walang gutom program. Ang bago rito po ay hindi lamang natin iniintindi yung ating yung food supply, ika nga, yung kakulangan ng pagkain. Ngunit bukod pa ron, titiyakin namin na may sapat na pagkain at bukod pa ron ay titiyakin natin na tama po ang kinakain po ninyo para balansyado po ang tinatawag na balanced diet. Meron tayong mga bigas, mais, para naman meron tayong sinusunog, meron tayong protein na tinatawag, isda, at karne, at siyempre gulay, para naman maging healthy, para kompleto po ang diet ninyo. Hindi na po maaari na isang bandehado. Ito yung program para ma-reduce yung involuntary hunger Kaya ito po ang and ating access, programa. improve access to nutritious food sa mga mahihirap. Program. Dahil po, kung maalala ninyo, nung bago akong upo, tinanong sa akin, ano ang pangarap ko sa aking termino bilang presidente? Ay, ang sagot ko, sana naman magawa natin na pag-alis ko bilang Pangulo ay wala nang gutom na Pilipino. Kaya po may mga programa tayong ganito. Ito yung flood control project sa Cagayan. Kita ninyo? Napakaganda na project. Ito yung ating Pangulo. Kinakausap niya yung mga beneficiaries, mga farmers. Siyempre, yung ating manalon na magbebenepisyo dito sa ating bagong project. Ito po ay binubuksan po natin. Ito ay para naman maipakita natin. Itong project po na ito, nagsimula ito sa termino ko. Natapos din sa termino ko. Ibig sabihin na patunayan natin na maaring gumawa ng magandang flood control na effective. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon, wala tayong makikitang problema. At nakita natin, napakabilis. Ilang 14 months? 14 months. 14 months. Zero ito, wala ito. Pero 14 months later, at ito saka na. Sa Claveria, Cagayan. Itong flood control talaga ito. Ang nakalagay dyan, dam. Pero ang tawag dyan, weir, hindi hinaharang yung tubig kung hindi kinokontrol lamang yung takbo. Kaya kahit malakas ang ulan, kahit mabilis ang tubig sa ilog, ay makokontrol natin, hindi magbabaha sa baba. Bukod pa doon, siyempre, magkabila, meron tayo itong sluice gate na tinatawag, sluice gate. So saan kumukuha ng tubig para dadalhin sa pang-irigasyon. Hanggang saan naaabot itong kanal mo? Sir, hanggang Kilkiling. Malayo na yun. Sige, tapos ang coverage ng irrigation nito is 3,600 hectares. Tama ba yan? 3,600 hectares. Kaya lahat yan ay matutubigan na sabay-sabay sa flood control. Alam niyo, ang aming ginagawa, pagka gumagawa kami ng irrigation na ganito, ay kasama na rin ngayon dyan ang flood control. Kung minsan, pwede rin pag-isipan, maybe the provincial government can work together with the local executives na maglagay dito ng solar para may energy component. At siguro, nasimula na at mula nung napagawa ito, lahat hindi namin pinaplano. Pero lahat ng mga ginagawa natin ganitong klaseng flood control, na dam, na weir, lahat ito, dahil magkakaroon ng tubig, mag-iipon ng tubig, pwedeng gawing tourist spot. Ito,
nasimula na yata, nagpipiknik na ang ating mga kasama at meron nang pwedeng mag-water sports, kung ano-anong pwedeng gawin. Ang daming pwedeng gawin dito. Kaya ako'y tuwan-tuwa na mapunta rito at makita itong natapos natin na flood control project. Livelihood na makita natin ay makakatulong sa lahat ng nandito sa valley, next to the Sierra Madre, all of here, this whole valley na hindi mababaha. Kaya tuloy-tuloy. Ito ay convergence project. Nagtulungan ang Department of Public Works and Highways at saka siyempre ang National Irrigation Authority. Ang nagsagawa tayo at drainage system para sa pagkuha ng tubig para pang-irigasyon. At bukod pa rito, meron pang tinayo, nakita namin sa helicopter, yung titignan po ninyo yung ginagawa dito sa side ng ilog, ang mga revetment para siyempre hindi na lalampas doon sa dinadaanan ng ilog yung tubig. Kasi pagka malakas ang ulan, tataas ng konti ang tubig, hindi na natin pinababayaan na magkalat pa. So, may control. Meron pa tayong isa pa doon, isa pang ganito, mas maliit, downstream. Kaya makikita natin doon sa sunod-sunod na ganitong klase na parang dam na weir, ay makokontrol natin yung takbo ng tubig. Hindi na magbabaha, but meron pa tayong makukuhang patubig para sa ating mga manalon. Okay. Multi-purpose po. Mahigit sa 1,000 magsasaka at 7 barangay ang makikinabang dito sa proyektong ito. Kaya alam naman po namin na hindi naman po madali ang buhay ng ating mga magsasaka. At kaya't lahat ng suporta na kaya namin bigay, binibigay natin dahil patitibayin natin. Tuloy-tuloy ang Department of Agriculture na yung mga programa na ginagawa. Meron tayong sa Department of Agriculture at saka sa NFA, National Food Authority, palawakin ang pagbili ng palay sa mas mataas na presyo. Magkano ba ang bilihan ng palay dito? 13. Pwede na, mabuti-buti pa yung iba, 8 piso lang ang bigayan sa mga trader. Pero ang NFA, may pondo pang NFA para bibili, kaya ang bilihan sa NFA ay 18 to 19 na basa. 21 to 23 more or less pagkatuyok na palay. Kaya palalawakin natin ito at maglalagay din tayo doon sa mga tinamaan na sa pagbaba ng presyo ng palay, magbibigay din tayo ng direct na tulong para sa ating mga magsasaka. At so wala daw ginagawa, sabi ni Sara yung ating Pangulo. Si Sara, ang accomplishment po, tree planting. Ayan o. Ganon, baligtad yung mga pinagagawa, ang pinagsasabi mga kababayan. Baligtad lahat. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream.
Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer preventions po. Endorsed by cancer survivor, actress Maritone Fernandez. Yan yung iba pang mga celebrity endorsers. Para sa inyong mga inquiries, mag-message na lang po kayo sa amin. Sa messenger ko po sa Facebook, Dante Maravillas. Yung mga gustong magnegosyo, mag-message kayo sa aking anak for orientation, Architect Entrepreneur Riz Maravillas. Sa mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales sa Eileen Closet. Naka-base po siya sa Amerika.